Ano ang kahalagahan ng Biblia sa ating lahat? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Ruina Baroquillo, Pien Paralag, hello sa iyo, and Domer Diherio. Now, yung devotion po natin ngayon ay patungkol po kay Joshua. So, pag-aaralan po natin sino ba si Joshua at ano ba yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. Now, umpisan po natin yung devotion natin patungkol po sa Joshua chapter 1. Ito po ay nung namatay na si Moses, pinalitan siya ni Joshua. Ang pinili ng Diyos na papalit kay Moses ay si Joshua. Interesting po yan kasi again, nung pinag-usapan natin nung nakaraan, no, si Moses hanggang Mount Nebo lang talaga. Kasi si Moses nire-represent niya yung mga kautusan yung law. At ang magliligtas talaga sa mga tao o maghahatid sa mga tao patungo sa promised land ay si Joshua. At si Joshua po ang sinisimbolo niya ay si Kristo. At yan, maganda po pinag-usapan po natin sa dive deeper natin. So, ipakita ko po muna sa inyo itong mapa natin. No? So, from Egypt, naglakbay po yung bayan ng Israel all the way to Kadesh Barnea. And inabot po sila ng 40 years all in all. At si Moses po namatay po rito sa Mount Nebo. Nung pagkamatay po ni Moses dito sa Mount Nebo, kailangan may pumalit sa kanyang leader. At ang pumalit po sa kanya ay walang iba kundi si Joshua. So, dito po sa lugar na ito, zoom in lang natin, no? Nung nakikita ni Moses yung Israel o yung promised land, yung Canaan. Yan po yung Canaan. Nakikita niya po yan, sabi niya, okay, tanggap ko na yung katotohanan, hindi ako makakapasok dyan. Pero si Joshua, na yung kanyang alalay, second in command, yun yung maghahatid sa bayan ng Israel patungo sa promised land. At yan po yung pag-uusapan po natin ngayon. Now, yung verse po natin ngayon ay Joshua chapter 1 verse 8. Ito po ay famous, kumbaga sikat na talata o verse sa Bible na marahil marami sa atin kabisado na po ito. Nababasahin ko po ito at patuloy nating namnamin yung salita ng Diyos. Actually, kahit anong verse sa Bible, kahit anong basa mo dyan, hindi mo talaga ma-exhaust yung meaning dyan eh. Ibig sabihin talagang para siyang bukal, no? Na hindi nauubos. Kamakailan lang pumunta ako sa probinsya namin, yung bukal doon, yung may tubo ron na tuloy-tuloy lang yung tapon, yung agos ng tubig. Bata pa lang ako, siguro mga 30 plus years ago na, yung tapon ng tubig tuloy-tuloy lang dun sa gripo na yun. So ganun po yung salita ng Diyos, no? Yung kahulugan, yung meaning, yung inspiration, hindi po nauubos kahit po anong basa natin. So sabi po rito, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. So mag-focus po tayo sa Joshua chapter 1 verse 8. Dito po yung mga panahon na ini-encourage si Joshua na, Joshua, this is how to lead God's people. Kailangan mong mag-focus sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng mag-lead ka tapos wala kang alam sa Biblia. So ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. The Word of God is indispensable to individuals, families, and nations. Pag sinabi po natin indispensable, hindi pwedeng wala. Kaya ikaw, kung isa kang padre de pamilya or nanay ng tahanan, isa kang nagli-lead sa isang organization, or nasa gobyerno ka, actually, lalo na yung isang bansa, imposibleng, maging successful yan apart from the principles of God. Yung mga bansa kaya naging successful sila because they're making decisions that are consistent to God's principle.
And the more ka sumusuway sa mga prinsipyo ng Diyos, the more naghihirap at yung isang bansa ay napupuno ng korupsyon. So the Word of God is indispensable. Ibig sabihin, hindi pwedeng wala sa buhay ng isang tao, sa ating mga pamilya, at maging sa mga bansa. So dito po si Joshua, siya yung magiging pinaka-presidente, no, ng kanilang kumbaga highest position, yung binigay inaatang sa kanya at ililid niya yung bayan ng Israel. Hindi pwedeng Joshua, didiskarte ka ng sarili mo, hindi pwedeng ililid mo yung bayan ng Israel tapos wala kang alam sa salita ng Diyos. Pansinin niyo po yung mga bansa sa Europe, bansa sa North America, yung mga in-establish yung bansa nila based on the principles of the Bible, sila yung naging mga superpowers. Sila yung magaganda yung na-develop na mga batas na naka-impluwensya sa buong mundo. So the Word of God is indispensable to individuals, families, and nations. Maging dito sa ating bansa, mga kapatid, hanggat ang leaders natin walang takot sa Diyos, hanggat ang mga leaders natin hindi naunawaan yung mga prinsipyo ng Diyos sa Biblia, tas maglilid sila ng isang bansa, yung sarili nga nila hindi nila mailid. Biblically speaking, according to the principles of God, how much more yung isang bansa na ililid mo. Kaya kailangan talaga natin ng mga godly leaders, mga taong may takot sa Diyos at sumusunod sa mga prinsipyo ng Diyos na nakasaad sa banal na kasulatan. And I believe there is hope in our country. Mamaya pag-usapan natin yan sa dive deeper, no? Number 2, the Word of God is meant to be read, meditated on, and obeyed. Ang salita po ng Diyos, ang naririyan yan for us to read it, para basahin natin. Pangalawa, pagmuni-munihan, i-meditate, i-contemplate. Kumbaga, hindi mo siya basta binasa lang i-digest mo siya sa isipan mo. Para pong mga pagkain yan pag kumain tayo Kapag nilunok mo yung isang mansanas, no, tipak-tipak, nako, napakahirap, sakit sa lalamunan. Hindi mo may enjoy, hindi magiging beneficial sa iyo, baka ikamatay mo pa. Pag kumain ka ng mga buo-buong mga gulay o karne, no? Dinadigest po 'yan para talaga maging beneficial sa atin. Ibig sabihin, nginunguya-nguya. Yan po yung ginagawa natin sa pagkain. Pagdating sa tiyan, dinadigest pa ng tiyan natin. So, ganun po ang ginagawa natin sa salita ng Diyos. We consume the Word of God. We digest. Nginunguya-nguya, pinaprocess, inuunawa. Kaya po sabi po ng Biblia, keep this book of the law always on your lips. Kailangan hindi mawawalay sa iyo. Lagi mong binabasa yung salita ng Diyos. Meditate on it. Kailan daw? Day and night. Para saan po? So that you may be careful to do everything written in it. Pinagmamalaki natin dito sa bansa natin, the only Christian nation in the world or in Asia. Saksakan ng korap yung bansa natin. Yung problem naman, hindi naman sa kakulangan ng mga prinsipyo ng Diyos Ang problema natin yung pag-unawa at the same time yung application ng salita. Hanggat hindi natin sinusunod ang sinasabi ng banal na kasulatan, kahit pa sabi mong Christian nation yan, hindi pa rin tayo magiging maunlad o successful or prosperous nation. So sabi po rito, you have to read the Word of God, you have to meditate on it, and you have to obey. Kaya po, the Word of God is meant to be read, meditated on, and obeyed. Huwag kayong papayag na inaaral natin yung salita ng Diyos at hindi naman natin susundin. Useless yon. Kapag binasa mo yung salita ng Diyos, tapos nalaman mo yung mga prinsipyo ng Diyos, tapos hindi mo isinabuhay, hindi mo sinanod, useless yon. At mas mabigat nga yung responsibility natin. Lalo na nalaman mo yung salita ng Diyos, hindi mo in-apply, mas malaking pananagutan mo sa Diyos. Point number 3. The Word of God guides individuals and nations toward prosperity and success. Sabi po rito, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. At ikaw ay magiging maunlad, magiging abundant ang iyong buhay, at magiging matagumpay ka. Prosperous and successful. Applicable po yan sa mga individuals, sa mga families, at maging sa mga communities and nations. Kaya po pangarap ko talaga dito sa Pilipinas,
may apply talaga yung salita ng Diyos. Lalo na sa gobyerno. Pero mangyayari po yan mga kapatid sa pamamagitan ng discipleship. Magsisimula po yan sa buhay mo, sa pamilya mo, sa mga komunidad natin, sa mga local churches, and later on sa bansa natin. The Word of God guides individuals and nations toward prosperity and success. Now, bilang application po sa pinag-aaralan natin na ito, number 1 po, read the Bible, meditate on it, and apply its principles. Kailangan po nating basahin ang salita ng Diyos, meditate on it, pagmuni-munihan, at the same time, i-apply yung mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Pangalawa po, apply the Bible's principles to your family. Una, syempre sa sarili natin, pero hindi nagtatapos yung mga prinsipyo ng Diyos sa buhay natin. No? Hindi lang natin basta ina-apply yung salita ng Diyos. Ina-apply natin yan sa ating family. Hindi lang pang individual, kundi pang pamilya, pang eskwelahan, pang workplace natin, maging sa gobyerno. So apply the Bible's principles to your family, school, and workplace kung saan ka man dadali ng ating Panginoon. Pangatlo po, pray for the advancement of the gospel and the prosperity of our nation. Ipanalangin po natin mga kapatid na yung ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo ay lumaganap talaga dito sa bansa natin. Ipag-pray natin na yung mga churches, they will become faithful in advancing the Great Commission of the Lord Jesus Christ and preaching the gospel, at mas marami pang mga taong makakilala sa Panginoon. Yung gospel po kasi dapat nagpe-penetrate yan sa media, nagpe-penetrate sa entertainment, nagpe-penetrate dapat yan sa mga businesses, sa government, schools, families, organizations. Dapat yan nanghihimasok at binabago yung buhay ng mga tao. At doon pa lang mga kapatid, magkakaroon talaga ng transformation dito sa ating bansa. Let's pray that this nation will be discipled, madisipulo. At paano mo po madidisipulo yung isang bansa? Pag dinisciple mo yung isang bansa, hindi lang individual yung i-disciple mo, kundi kasama yung families, tsaka yung education, damay talaga yan. Yung kultura ng isang bansa, lahat ng aspeto ng kultura, kasama yan sa mga dinidisciple. Pati yung gobyerno natin, dinidisciple yan. At ang pag-asa talaga ng ating bansa ay walang iba kundi si Kristo, ang mensahe ng ebanghelyo na ipinapangaral po natin. So pray for the advancement of the gospel and the prosperity of our nation. Now, para naman po sa ating discussion, why did God command Joshua to meditate on the book of the law before leading the people into battle? Bakit sabi ng Diyos, Joshua, mag-focus ka muna sa salita ng Diyos, no? Before you lead the people into battle. Para naman po sa ating dive deeper, how did Jesus fulfill the person and mission of Jesus? Pag-usapan po natin. Paano si Joshua, yung katauhan ni Joshua, yung life and mission niya, nasasalamin sa future Messiah, sa gagawin ng ating Panginoon Jesucristo in the future. Pag-usapan po natin yan sa ating dive deeper video. Tayo po'y manalangin. Father God, sometimes I feel small when I think about the task in front of me. I imagine how Joshua must have felt when he stood before the people after Moses died. Thank you that you did not leave him alone. And thank you that you do not leave me alone either. When I'm afraid, remind me that your presence goes with me. Help me not to look at my weakness, but to hold tightly to your word. Make my heart brave, not because I am strong, but because you are faithful. Lead me step by step and teach me to follow you with quiet confidence and steady obedience. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Ma'am Candelaria na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating
daily devotions.